Tingnan natin kung mapapaabot natin manalo tayo ng 20 pips to 40 pips para manalo lang between $100 to $200 kapag na-reach yung target ko na 1.30 na hindi naman imposibleng mangyari. Tingnan natin, magpa-fluctuate yan, babagsak, tataas, kaya lang natin. So makikita natin, ito yung chart natin. 1 minute, 5 minutes, 50 minutes, 30 minutes, 1 hour. 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hour. Lahat yan ang gaganda ng record. So, tignan lang natin. Tingnan natin kung saan makakarating ang ating 50 lot na tayaan. So, para sa kayo, medyo nanalo ako ng kapraso pa lang. $56. So, magsa-sell short sana ako. Titry ko yung isang sell short. Failed yung unang sell short. Nag-succeed yung pangalawang sell short. Matapos ng pangalawang sell short, na-confirm ko na hindi na ideal sell short. Kaya nagpailong na ako, 50 lot agad. Ayun. Kasi nga, base sa nakikita ko sa chart, more on akat ang presyo. It's either take profits ko yan sa on or before 130. Pwedeng ganun diskarte. Ita-take profits ko on or before 130. At kung sakala magta-take profits ako, is either saktong 50 lot or 40 lot lang. Iwanan ko yung 10 lot. Preparation for next MA5. So ayan, pwede natin i-close yung old position or mag-close lang tayo na minimal na na lot size. Kunyari 40 lot o 30 lot ang isasarado ko. Pwedeng ganun tutusin. Okay, para just in case ito yung masterclass ko, binibigyan ko sila ng heads up, blah blah blah, kung ano mangyayari, ano yung kasahan, blah blah blah, na-gets nyo. So yan ang kagandahan sa aking online masterclass. May 101 training na, may live stock ko, may live coaching pa and everything, at may heads up pa sa mismong group chat ng Alex Once online masterclass. Tingnan natin kung hanggang saan to, bigyan natin ng mga 5 minutes or 10 minutes something yung oras natin. Tingnan natin kung hanggang saan pupunta yan. O tutusin, naiinit na ako. Pwede na ako mag-take profit. 60 plus na yun eh. O stag 70 na nga eh. Tutusin eh. Diba? Pwedeng ano eh. I-take profits ko na talaga yung 40 lot eh. Hayaan ko na yung 10 lot dyan. Mamatay, mabuhay. See the way. So makikita ngayon natin, average ko 129.59. Ang stop loss ko 129.50. Kapag naging around around 25.80 na yan, saka ko lang ilalagay sa 25.60 yung stop loss, which is magiging break even lang ako doon kung tamaan yung stop loss. Pag nag 29.90 na, saka ko itataas sa 29.80, 29.70, mga ganon. Kapag 29.90 na. Ngayon kung halos ma-reach na yung 1.30, ang stop loss ko 1.2990. Diba? Kumbaga, pag nag 130, ang stop loss ko doon ako sa 129.90. Pag naging 129.90 naman ang current market price, stop loss ko 129.70. Pag 129.80, stop loss ko 129.60. Pag 129.70, ang stop loss ko 129.50. Na-gets nyo? Hindi mo masyadong ilalapit dun sa current market price kasi pwede tamaan agad yung stop loss. Pero is either way, tamaan mo yung stop loss mo, panalo ka ron, wala kang talo. Ang pinakapangit na stop loss mo, yung saktong 129.59.2 o 129.60 kasi break even ka doon. Wala kang talo. Pangit siya kasi wala pera na, naging bato pa, di ba? Pero at least hindi ka talo. So pinakamaganda talaga niyan, nga pag naglinya ng 129.80 yan, 129.60 stop loss. Pag naglinya ng 129.90, 129.70. Pag nag almost 130 na, 1.30, 129.90. Ganon. Di ba? Damo na tumaas ng tumaas, damo na ilapit mo ng na-guess nyo. Kung 127, 29.70, 129.50 ang
stop loss. Pag nag 29, pag nag 29.80, 29.60 ang stop loss ko. Pag nag 29.90, 29.70 ang stop loss ko. Parang gano'n. O kaya 29.80 na mismo. Pag nag 29, pag nag 130 na, 129.90 na. Gano'n. Na-guess nyo, damo na tumaas ng tumaas yung presyo, damo na ilalapit mo yung stop loss. Kasi stop loss mo, magiging automatic na take profits action mo na yon. Hindi pero kasi sinabi stop loss, sunog ka. Hindi. Stop loss o cutback yon na kung saan nagsasabi mag-i-stop loss ka na may panalo. Meron ding stop loss na talo. Katulad niya, kunyari, ang stop loss ko dyan, 129.50. Pag tinamaan yun, stop loss yun, may talo ka. Pero very minimal lang na talo. Pag 129.60 naman ako, break even lang yung stop loss ko na yun. Pag nag 29.70 kunyari ang stop loss ko, panalo pa ako doon kahit pa paano. Kasi katulad niyan, 129.70, nasa around $50 ang kita ko, di ba? Ngayon, kung 129.70 ngayon, hindi para mag-stop loss ka ng 129.60, ang lapit yun, pwedeng tamaan yun. Lalayaw mo. Pero kung halimbawa almost 130 na, yun, pwede mo na ilagay 129.90. Para just kasi prone na yun sa reversal. Prone na yun na magde-depreciate, magre-reversal pag almost o halos saktong 130 na. Diba? Yun, lagay mo 129.90, 129.95. Diba? Kasi very critical condition na yun. Kaya dapat yung stop loss mo, ilalapit mo na sa ganun. Sa halos malapit sa current market price. Gusto sana take profits ko na just for fun para makita nyo. Pero as of now, kahit pa paano, meron akong pantang kita dito, $56. Okay. Pang ano mo na yun pambili mo na ng Jasmine na bigas, pang mayamang bigas, $56. Magkano ba ang $56 sa isang araw na manalo ka? $56 isang araw na manalo ka. Buksan natin yung Repa Pips calculator dito. $56. Okay. $56 sa 56 na palitan o 57 na palitan. Diba? Yan ang ano ngayon yan. So ngayon, isipin mo kung maka 56 ka per day, sa loob ng per week, 280 yon. Sa per month, 1,120. 63,000 pesos yon sa Pilipinas, di ba? Yung maka 50 something ka lang every day. Versus sa record dito. Dito, magkano total gain? 109. Yan yung transaction. Isa lang yung talo. Pangalawang araw, puta walang talo, panay panalo. Very consistent. $343 ang kita. Ngayong araw, $56. Plus ito pa. O, di ba? Tingin na yan. Very consistent. Ang dali mong yumaman, no? Nga lang, medyo nagre-reversal ng content. Ganda na sana. Dapat tinake profits na natin, di ba? Pero we will see. Tignan natin. Hanggat maaari, i-hold ko to kasi hindi malabang mangyari talaga ang 1.30. Since ganito record, may malaking rejection dito. Rejection, rejection ng downtrend. Tapos ito, mineasure ko yung 0%, 100% shit na yan. Habang maganda naman record nito. Maganda to. Halos wala naman pakialam kung mataas itong stochastic. Pakialam po itong MACD. Tsaka itong mga moving averages. Sa 15-30 minutes pabalik, medyo. Pero ang 30 minutes to 1 hour pataas, maganda-ganda siya. Pero tutusin maganda nang mag-take profits. Ang problema ngayon, 5 minutes, 15 minutes, double top. Anok ng puta, pwede mag-reversal kung double top yan. 5 minutes, 15 minutes, double top, pwede mag-reversal yan. Pero 30 minutes, maganda pa rin record dito. MACD, RSI, 1 hour, 4 hour, maganda pa rin. So, yeah. Gawin natin. Pause lang muna natin to. Tatagalan pa to yung ano natin dito. Pause natin konti. Okay, medyo bumagsak ng konti. Nagre-retest. Pero, let's see. Pause muna natin. Malapit-lapit ng tamaan stop loss. Huta, laki pagsisisi, no? $70 na kututusin yung highest temporary gain. Hindi pa natin tinake profits. Pause muna natin ulit. So,
So, medyo bumagsak, nag-negative yung position ko, pero imbis na matakot tayo dyan, tangina yan, bili pa tayo, hayop yan. Magre-retest uli yan eh. Talagay natin to 1.30, 1.2940. Binago ko yung stop loss ko kanina dito. Ano, 2940. Ano natin, magre-retest siya sa pinaka-highest na inabot kanina na 129.73. Magre-retest pa yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Is either way, manalo matalo. Ang sinusugal natin dyan, yung actual natin naging gains, pamimula, $56. So, pag around $56 temporary loss natin, labas na tayo. So, post muna natin. Tingnan natin ano mangyayari. So, this time, puta, at any moment, magta-take profits tayo. Close all position. Tanginang yung hype yan. Tingnan natin. Magre-retest yan sa 75. Sa presyuhan pa lang nun, alam mo na agad, way in advance, magsa 70 rin yan. Okay, so post muna natin. I-check natin yung chart. Ba naman to? Dumi naman natin. Dumi ng camera natin, Rema Pips. Ito yung 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hour. Ang 30 minutes to 1 hour to 4 hour, maganda yung MACD. Maganda rin kung tutusin RSI. Maganda rin mga moving averages at position ng candlestick. Ito yung 5 minutes, 15 minutes. Kinakailangan pa mag-improve itong 15 minutes para tuluyang umakyat ang presyo. Pero dapat mauna muna mag-improve itong 5 minutes para umakyat ang tuluyan ang presyo. Bumalik sa linya ng 29.70. Ito yung 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. So, may kita rin natin dyan, below the histogram yung oscillator ng MACD. That's good. Yun nga lang, ang pangit lang, isang katutak na rejection, may wink. Pero pagdating sa 5 minutes, wala namang wink doon hanggang dito sa current candlestick. That's good. So, tingnan natin. Hintayin muna natin na mag-improve ang presyo. At this time, magte-take profits tayo. Since meron na tayong 100 lot, mas lalong risky yan kaysa yung kaninang 50 lot lang. Okay, medyo nagre-retest na naman talaga sa around 29.60. Pero so far, di naman siya umaabot ng 29.50. Tingnan natin. Posuli natin. Okay, tingnan natin. Saksihan natin kung paano tayo matatalo dito at kung paano rin tayo mananalo. Ano nga ba magiging action ko? Just in case nag-against sa akin yung market. Ano nga ba magiging action ko? So ngayon, tignan natin, tingin lang tayo sa maliit na time frame para mas madaling natin makita. Dito tayo sa may 5 minutes and 15 minutes. Ito yung 5 minutes and 15 minutes. So, base sa nakikita ko sa 15 minutes, still good pa rin naman kahit na may 5 minutes. O gawin natin, 5 minutes versus 1 minute. Okay, nagba-bounce back, pa-bounce back na yung 1 minute. At syempre, pa-bounce back na rin yung 5 minutes. Yeah. Tingnan natin. Saksihan natin kung anong mangyayari. Imposible naman na bumagsak pa uli yan. Pero sa nakikita ko, nagko-consolidate kasi itong 1 minute na ito eh. Okay, kumbaga ito yung tinuturo ko sa may online masterclass ko, yung weak formation technicality. Paano mo malalaman, matatanto kung ang tinutumbok ng presyo, kung akyat o babagsak. Sa mismong masterclass ko tinuturo ko paano yung literal process o yung technicality nun. So okay, nagre-retest ulit doon, balik ulit sa kung tutusin sa ngayon, puta tinutumbok na nito 29.50. By that time, malaki magiging temporary loss ko, almost $100 o like siguro $100 na by that time. Pero bago mag $100 yan, i-make sure ko kung ano lang yung panalo kong 56 hanggang doon lang magpapasunog. Kasi pag nasunog ako doon, nasunog ako ng more than 56, edi yung the rest kong panalo dito ng previous day, tatamaan. Tatamaan yan, pati itong panalo dito, tatamaan lahat yan. So hanggat maaari, kung ano lang yung gain ko ngayon, hanggang dyan lang ako dapat masunog. O kaya pinaka maximum threshold ko, 100. Kung isipin ngayon natin mula dito hanggang dito, ang total gain $400. So at least 25% lang ng 400 na kita ang masunog sa akin. Ang tawag doon, loss prevention, capital preservation. Gets nyo?
So tingnan natin. Pause muna natin uli. Ito hanggat maaari inoorasan ko to. Hindi dapat ako matagalan dito ng 1 oras. Kung ayaw talaga niyang umakyat na and everything, puta, papasunog ko na lang ng literal. Kahit magkano o whatever. Basta wag lang ako lalagpas sa total gain ko ngayong araw na 56. Diba? See the way. Tingnan natin. Hayaan natin mag-improve ang presyo. Nagba-bounce back naman siya. Ano lang yan, nasa under consolidation sa ngayon. Under consolidation o nasa trade range sideways. Katulad na nakikita natin dito sa 1 minute all the way sa 5 minutes. Nasa consolidation event yan. Okay, medyo pumipitik yung presyo. So, saksihan natin yung maaring biglaan pumitik ito. At this time, magta-take profits na tayo no matter what. Tingnan natin, pumipitik. Ang ganda ng record. Yung nakikita ko rito. Ito yung 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. Pero usually, sa ganitong klaseng scenario, ang tinitignan ko, yung shorter time frame. Shorter time frame ang tinitignan ko dyan. Kumbaga, primary batayan ko, yung long time frame. 1 hour, 30 minutes, 1 hour, 4 hour. Pero yung 4 hour, hindi ko priority tignan yan. Kundi secondary ko lang titignan yung 30 minutes and 1 hour. Pero focus lang ako dito sa 1, 5, 15 minutes. Okay. Tingnan natin, saksihan natin kung paano magpapump to o kung pipitik nga ba to. Kanina nag-open ng US stock market, nag-dump siya. Nag-dump siya dito. Ayan o, nakikita natin yung wink na yan, nag-dump siya. Matapos ng dump na yan na umakyat, tapos nag-consolidate. At ang laki ng chance paakyat ang presyo nito. 130 to be exact. At pag nagkataon, na-reach natin ang 1.30 on or before 12 o'clock, putang ina yung high yan, lilipad pa ng higit pa sa 1.30. Kagaya ng sinabi ko dito sa aking post, Alex Sonse Pacanton. Ito yung threshold measurement na iisipin. Ito yung threshold measurement na iisipin. Yan, yung nakasulat dyan. Pero bago ang lahat, tignan muna natin yung aking Alex Sonse challenge account. Panalo na to, malamang. O baka hindi pa masyado. Wala pa. Too late ko na kasing kinasa to eh. Pero kanina nag-75, panalo to. So ngayon, nasa 883 yung rank ko, naging 376. Pero pag nanalo pa uli ako dito, di bababa yung rank ko. So nagse-sell short ako sa may live account, tsaka dito sa may challenge account. So sa nakikita ko, hindi na applicable na sell short, binenta ko na ng paloko, itong 40 lot. At dinivert ko na sa idea ng buy long. Pati yung live account ko, which is ito, sa buy long na natin in-stock. Okay, sa buy long na. So, tingnan natin. So, kanina, kung umaasa lang tayo dito na temporary gain kanina $70, tumira pa tayo ng additional 50 lot, magta times 2 yung temporary gain na ganun. Almost saktong times 2. Kaya, kahit hindi ko nahabulin pa na mag 130 mismo yan, 129.75, 129.80, 129.85, 129.90 maximum, pwede na, take profits. Kahit naman ngayon take profits eh. Kanina temporary gain natin $70 yung maximum versus temporary gain natin ngayon yan, 59, total $59, ayaw mo pa. Ito yung pangalawa nating sabit, di ba kanina? Kinolekta natin, imbis na sana malugmok tayo ng kalungkutan. Nagpiesta pa ako, di ba? Which is wag na wag mong gagawin ito. Kasi very risky. Gamitin natin Alex Sonse Repa Pips Calculator. Okay, puntahan natin yung calculator natin dito, nagsasabi 600 600. Magkano ba capital natin? Suma total 635. Okay. Ang gamit ko dito 500 leverage. Puhunan natin 635.
Napili natin ng 129, ma-average tayo ng 129.60. Average natin all in all. Ika 20% ng kabang kapital ko, 49 lot, which is 50 lot yon. Ang ika 50% ay 122 lot, 50% ng kabang kapital. Ang 100% ng lot size na pwede kong mabili, up to 245 lot. Pero, base nga sa taya natin dito, meron tayong 100 lot, di ba? Sabi dito, ang 20%, 49 lot lang. 49 o considered ano yan, 50 lot. E di ibig sabihin, 40% may get ang ating nakataya ngayon o sinusugal. To be exact, ganito yon. 635 minus 41%. 635 minus 41%. 41%. Parang mali yata ang calculation dito. Mali ito. 635 minus 41%. Parang wala yata. Ba't geto to? 20% nga nasa ano eh. Magkano yun eh. 200 plus lang dapat to. Kasi ano, nakalagay margin 259. Di ba? Margin natin 259. So dapat, kasi pag tinignan ko sa calculator yan, sa computer, iba yung nagiging record. Tingnan natin sa computer Repa Pips ha. Hindi ko malaman bakit gano'n ano. Ba't gano'n yung computation niya. 635 minus 41%. 259. I mean 269. I mean 260 pala. 259 di ba? So 41% ang kabang kapital ko ang nakataya. Medyo nagre-retest pa sa ngayon, pero okay, still good. Post muna natin. Hindi naman siya nagpapump. Alam niyo mga Repa Pips, very risky to. Kasi gaya ng turo ko sa may online masterclass ko whatever set na kapital mo, up to 20% lang ng kapital mo itataya mo. At sinasabi dito 20% is worth 49 lot size lang sa puhunang $635. Na-guess nyo? So grabe yung taya ko, nasa around 41%. Ang 20% kasi nasa around 50 lot lang ngayon nakasulat 49. Puta, taya ako 100 lahat. Kaya tingnan natin, yung computation nga ay 41%, yung nakita natin sa calculator, that's 260. Tingnan mo nakasulat sa may margin, 259. Yun din yun Na-guess nyo? Very risky. Gaya itong klaseng trade, huwag nyo gagayang. Kumaga matindihang panunugal. Mapapansin ngayon natin na may bailong ako na antitindi ng taya. Habang meron din ako nakaabang sell short. Pag umabot na ang market price sa 1.30. Bago pa umabot sa 1.30, panalo na ako, syempre, panalo na ako ng whatever set of amount. Habang by that time, mag-stop na ako ng buy long. Bagkos, ang gagawin natin, sell short. So remember, wag mong gagawin ganitong klaseng kagaguhan na trade. Very risky ito. Very risky, bukod sa kinakalaan, napakahabang experience meron ka bago mo gawin ito. Kunyari example, geto, ako, Alex Once, dekadang experience, meron ka nun, gets, mag-value ng time. Pause muna natin, tingnan natin, okay pa rin naman yung record, patuloy pa rin nakakit yan, pause muna natin. Kung tutusin mga Repa Pips, masaya na ako i-take profits ito sa 129.70. Pero kung may nakikita pa akong malaking chance 129.80, which is target nga natin dyan, 130, di ba? Katulad ng pakanton ko rito, ayan Alex Once pakanton, what's next? GBP, reversal, 128. Sa last trading day ngayon ng 1 week. Na-guess nyo? I-screenshot muna natin yung ating pagkawagi dito. $82. Ayip. Sabi, anumang market price, buy. Anumang market price, recommended, buy. Hold the position, minimum 10 lot, that's 10,000 volume versus yung volume ko ngayon, 100,000. Kasi naka 100 lot ako.
Day trading, not scalping, minimum holding time pa MA5, mas matagal, mas maganda, blah blah blah. Ito na, pang public ang kapital, $100, pang mahirap na kapital, $500 o sa 1,000. Sinabi na sa'yo kung ano dapat mong setup. Di ba? Tang na, $109 na, oh. Oh, magsa-70. Ang pinaka-highest kanina, 129.73. Heading for what ito? 127.75 to 1.30. So ngayon, medyo tumaas na yung presyo. Itaas natin yung stop loss just in case. Just in case. Tumaas na yung presyo. Just in case. Lagay natin sa may 60 ito. Okay. Just in case lang. Baka bigla tayong gaguhin, tarantaduhin yung hype ng market para tamaman yon hanggang ito lang na pauna kong kita ang tatamaan. Pero gusto niyo ba ng for fun? Pwede, sarado natin lahat yan eh. Lalo na naka one click trading tayo dyan, oh. Ito, para hindi ko kinakailangan naka-check yan, one click trading. Para hindi ko manualing isasarado, blah blah blah. Ngayon, halimbawa, kung magta-take profits tayo, may dalawang option. Isarado natin lahat or isarado mo lang ito since mas mataas ito. 129.62 2 versus ito, yung isa, 129.59 2. Diba? It's like ang laki ng difference. 3 pips o 2 pips, diba? Ang 1 pip, lalo na 5 pips, ang laking difference yon kapag may 50 lot, lalo na kung may 100 lot ka. Kasi 50 lot stands for 50,000 na volume o unit. 100 lot stands for 100,000 na volume o unit. Para magkaroon kayo ng idea, Repa Pips Calculator. Okay? Sumatotal, 500 leverage. Sumatotal ang average natin. Tingnan natin, kunin natin yung ano dito. 635, 500 leverage, bumili tayo 1.2950, magkano ba yun? 59.92, 100 lot, 1.29, 62.2, 50 lot. Pag kinalculate ngayon natin yan, ang average natin 129.62, yung dalawang versus current market price natin ngayon, current market price 72 na lang, sabihin na sa 72 panalo ng 116 something, blah. Oy puta, teka mga Repa Pips, nagpa-pump, teka, puta, sarado natin. Ang inang yang hype yan, tinginang yan, Repa Pips, yan putang may gap, pwede mag-reversal yan. Pero is the way, puta, titira tayo, 10 lot lang. Woo, tagin mo ka, hype ka, asa na? 10 lot lang, 10 lot. Okay, 10 lot, 10 lot, 20 lot, pwede rin, 1.30, tagin yung hype ka, 128, just in case, mag-pump and dump siya. Tagila ka, 200, woo! Tagila ka, hype yan, wag tangina yan, kala ko mapapaya ako sa pakanton video na to. Ngayon, bahala kayo sa buhay nyo na mag-value ng time. Kung gusto nyo matuto ng mga getong kasing kagaguhan, puta, come and join my one of a kind online fucking masterclass, one-time flat rate tuition fee, wala nang budol-budol pa, wala na kung anong klaseng upsell set pa. Gets, mag-value ng time. Just imagine, yung early heads up kong pakanton dito, tangina, dami nanalo. Ultimo sa aking online masterclass na ito nga, lagi ko silang ina-update ito, kung ano dapat mag-iisipin, blah 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 blah. Ayan every step of the way, tigil yahay, wagi!